Sa videong ito, matututuhan mo ang isang bagay na maaaring tahimik na magbago ng iyong kalusugan, iyong tulog, at ang paraan ng paggamit mo ng isa sa mga pinakakaraniwang natural na lunas sa kusina. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang bawang. Bawang. Isang pagkain na pinagkakatiwalaan ng marami, araw-araw na ginagamit, at pinaniniwala ang laging ligtas. Ngunit narito ang katotohanang bihirang marinig ng karamihan. Makakatulong ang bawang sa iyong mga bato, ngunit kapag mali ang paggamit nito sa gabi, maaari nitong unti-unting sirain ang iyong tulog at magdulot ng stress sa iyong katawan sa halip na magpagaling. Ginawa ang videong ito lalo na para sa iyo kung regular kang umiinom o gumagamit ng bawang, kung may iniinda kang problema sa bato, mataas na presyon ng dugo, madalas na pag-ihi sa gabi, mahirap makatulog, o kung nagigising ka pa ring pagod kahit matagal kang natulog. Kailangan mong panoorin ang videong ito hanggang sa pinakadulo, dahil sa huling bahagi, ipapaliwanag ko ang isang pagkakamali na ginagawa ng milyon-milyong tao sa paggamit ng bawang sa gabi, at kung paano ito itatama nang hindi mo kailangang tuluyang isuko ang bawang. Kapag napalampas mo ang bahaging iyon, maaaring ipagpatuloy mo ang isang gawi na tahimik na kumakalaban sa iyong kalusugan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong maging bahagi ka ng usapang ito. Ilagay sa comments kung saan ka nanonood ngayon, bansa o lungsod lamang. At kung naniniwala ka na ang mga natural na pagkain ay kayang magpagaling ng katawan kapag ginamit ng tama, ay type ang "vaya" sa comment section. Habang mas lumalalim ang ating talakayan, hihilingin ko rin sa iyo na maglagay ng "laya" sa comments kung sumasang-ayon ka sa ilang mahahalagang katotohanang tatalakayin natin, kaya manatili kang aktibo kasama ko. Hindi ito basta videong panonoorin at kakalimutan. Ito ay videong pakikinggan mong mabuti, pag-iisipan ng malalim, at ilalapat ng may katalinuhan. At kung mahalaga sa iyo ang kalusugan ng iyong mga bato, ang iyong tulog, at ang pangmatagalang kalusugan mo, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito, Gintong Sustansya. I-like mo rin ang videong ito, dahil bawat like ay tumutulong para maabot ng mensaheng ito ang isang taong tunay na nangangailangan nito. Manatili ka sa akin, dahil ang mga susunod mong maririnig ay maaaring hamunin ang mga paniniwala mo tungkol sa bawang, at sa pagtatapos ng videong ito, hinding-hindi mo na ito gagamitin sa parehong paraan. Ang bawang ay matagal nang tinatawag na natural na antibiotic ng kalikasan, at hindi ito basta sabi-sabi o tradisyon lamang. Nagmula ito sa mga totoong resulta na nakita ng mga tao bago pa man umiral ang modernong medisina. Ngayon, kinukumpirma na ng agham ang matagal nang alam ng mga sinaunang manggagamot. Makapangyarihan ang bawang, at kapag ginamit ng tama, kaya nitong suportahan ang katawan sa mga paraang hindi naiisip ng karamihan. Ang bawang ay may natural na compound na tinatawag na allicin. Ito ay nailalabas kapag ang bawang ay dinurog o tinadtad, at ito ang responsable sa karamihan ng mga benepisyo nito sa kalusugan. Ayon sa mga kilalang eksperto at institusyon, kabilang ang Harvard Health at mga respetadong nutrition researchers, ang allicin ay tumutulong labanan ang masasamang bakterya, magbawas ng pamamaga, magpabuti ng daloy ng dugo, at palakasin ang immune system. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aralan ang bawang para sa kalusugan ng puso, laban sa impeksyon, at sa proteksyon ng mga organo. Ngayon, dito pumapasok ang papel ng mga bato. Ang iyong mga bato ay lubos na umaasa sa maayos na sirkulasyon ng dugo para magampanan ang kanilang trabaho. Sila ang nagsasala ng dumi, nagbabalanse ng likido, at nag-aalis ng toxins sa katawan araw-araw. Kapag mahina ang daloy ng dugo o mataas ang pamamaga, nahihirapan ang mga bato. Tinutulungan ng bawang na mag-relax ang mga blood vessels at mapabuti ang sirkulasyon, kaya mas nagiging epesyente ang trabaho ng mga bato at mas kaunti ang stress na nararanasan nila. Tumutulong din ang bawang na bawasan ang oxidative stress. Ang oxidative stress ay isa sa mga tahimik na sanhi ng pinsala sa bato, lalo na habang tayo ay tumatanda. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong pinapahina ang mga kidney cells nang walang malinaw na sintomas. Ang mga antioxidant ng bawang ay tumutulong na kontrahin ang pinsalang ito at protektahan ang kidney tissue laban sa karagdagang pagkasira.
Kung sang-ayon ka na ang bawang ay higit pa sa isang pangluto lamang at tunay na isang makapangyarihang natural na lunas, maglagay ng Laila sa comment section ngayon mismo. Ngunit may isang bagay kang dapat malinaw na maunawaan. Malakas ang bawang. Napakalakas. At ang lakas na walang tamang paggamit ay maaaring bumalikwas laban sa iyo. Dahil lamang natural ang bawang ay hindi ibig sabihin na pareho ang epekto nito sa lahat ng oras ng araw. Iba ang reaksyon ng katawan sa bawang sa umaga kumpara sa gabi. At ang pagkakaibang ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi namamalayang nagkakamali. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi ng videong ito, ipapaliwanag ko kung paano eksaktong sinusuportahan ng bawang ang mga bato, at kung bakit mas mahalaga ang tamang oras at tamang paraan kaysa sa iniisip ng karamihan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang videong ito para hindi mo makaligtaan ang susunod na mahalagang impormasyon. Pagdating sa kalusugan ng mga bato, ang bawang ay hindi lang basta nakakatulong, maaari itong maging proteksyon kapag ginamit sa tamang paraan. Hindi ito opinyon lamang. Ito ay batay sa kung paano gumagana ang katawan at sa mga matagal nang napapansin ng mga eksperto sa kalusugan ng bato at metabolismo. Ang mga bato ay masiselang organo at anumang bagay na nakababawas ng pressure, pamamaga, at naiipong toxins ay nagbibigay sa kanila ng mas malaking tsansang gumana ng maayos. Isa sa pinakamahalagang paraan kung paano tinutulungan ng bawang ang mga bato ay sa pagkontrol ng blood pressure. Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa bato sa buong mundo. Kapag matagal na mataas ang blood pressure, unti-unti nitong sinisira ang maliliit na filtering units sa loob ng mga bato. Tinutulungan ng bawang na mag-relax ang mga blood vessels, kaya mas madaling dumaloy ang dugo nang hindi masyadong malakas ang pressure. Dahil dito, nababawasan ang strain sa mga bato at nasusuportahan ang pangmatagalang paggana ng mga ito. Tumutulong din ang bawang sa pag-regulate ng blood sugar levels. Napakahalaga nito dahil ang hindi kontroladong asukal sa dugo ay isa ring malaking sanhi ng kidney failure. Ang mataas na blood sugar ay unti-unting sumisira sa mga blood vessels, kabilang ang mga nagsusupply ng dugo sa mga bato. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity at pagbawas ng biglaang pagtaas ng blood sugar, hindi direktang pinoprotektahan ng bawang ang kidney tissues laban sa pamatagalang pinsala. Isa pang mahalagang benepisyo ng bawang ay ang kakayahan nitong magpababa ng pamamaga. Ang chronic inflammation ay naglalagay ng tuloy-tuloy na stress sa mga bato. Ang bawang ay may mga compound na nagpapakalma sa inflammatory responses ng katawan, kaya mas nagiging maayos ang internal environment kung saan gumagana ang mga bato. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong pabagalin ang paglala ng kidney decline, lalo na sa mga taong may mataas na panganib. Sinusuportahan din ng bawang ang natural na detox process ng katawan. Bagamat ang mga bato ang pangunahing nagsasala, tinutulungan ng bawang sa pamamagitan ng pagbabawas ng toxic load na umaabot sa kanila. Sinusuportahan nito ang atay, pinapalakas ang antioxidant activity, at tinutulungan in-neutralize ang mga mapaminsalang compounds bago pa nila mapuwersa ang mga bato. Ang pagtutulungan ng mga organo na ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bawang kapag ginamit ng may tamang kaalaman. Kung malinaw ito sa iyo at naniniwala kang mas dapat bigyang pansin ang kalusugan ng mga bato, maglagay ng laya sa comments ngayon mismo. Ngunit narito ang bahagi na bihirang isipin ng marami. Hindi pareho ang kilos ng bawang sa katawan sa lahat ng oras ng araw. Ang mga benepisyong narinig mo ay lubos na nakadepende sa tamang oras, tamang dami, at tamang anyo ng paggamit. Kapag mali ang paggamit, lalo na sa gabi, ang bawang ay maaaring magdulot ng stress sa halip na ginhawa. At sa susunod na bahagi ng videong ito, maintindihan mo kung bakit ang isang bagay na tumutulong sa iyong mga bato ay maaari ring tahimik na makasira sa iyong tulog kapag mali ang paggamit. Manatili ka sa akin, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang videong ito. Napakahalaga ng susunod na bahagi. Maraming tao ang umiinom o kumakain ng bawang sa gabi na may mabuting intensyon.
Tunay nilang iniisip na may ginagawa silang mabuti para sa kanilang katawan. Maaaring narinig mo na ang katawan ay nag-aayos ng sarili habang natutulog, na ang detoxification ay nangyayari sa gabi, o na mas epektibo ang supplements kapag iniinom bago matulog. Sa unang tingin, parang may katwiran nito, at ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nagkaroon ng gawi na gumamit ng bawang sa gabi nang hindi ito kinukwestiyon. May mga taong umiinom ng bawang sa gabi dahil gusto nilang linisin ang sistema habang sila ay natutulog. Ang iba naman ay naniniwala na dahil hindi na sila kumakain ng mabibigat na pagkain sa gabi, mas maa-absorb ang bawang at agad itong gagana. Mayroon ding mga umiinom ng bawang sa gabi para makatulong sa blood pressure, cholesterol, o problema sa bato, sa paniniwalang tahimik na mag-aayos ang katawan habang sila ay nagpapahinga. Kung isa ka sa mga taong umiinom ng bawang sa gabi, maging tapat ka sa iyong sarili at mag-type ng Laya sa comment section ngayon mismo. Narito ang bahaging bihirang ipaliwanag. Nagre-repair ang katawan habang natutulog, ngunit nangyayari lamang ito kapag kalmado ang nervous system at ang katawan ay nasa malalim na estado ng pahinga. Ang gabi ay panahon kung kailan dapat bumabagal ang sistema ng katawan. Bumabab ang tibok ng puso. Humihina ang digestion. Nagsisimulang tumaas ang mga hormone na nagpo-promote ng pahinga at pag-aayos, lalo na ang melatonin. Hindi sinusuportahan ng bawang ang prosesong ito ng pagbagal. Ang bawang ay stimulating. Pinapabilis nito ang sirkulasyon, pinapagana ang digestion, at bahagyang pinapataas ang temperatura ng katawan. Ang mga epektong ito ay kapaki-pakinabang sa araw, ngunit sa gabi, maaari silang magpadala ng magulong signal sa katawan. Sa halip na maghanda para sa malalim na tulog, ang katawan ay tahimik na napupuwersang maging mas alerto. Ito ang dahilan kung bakit may ilang taong umiinom ng bawang sa gabi na nakakaranas ng pagiging balisa, hirap makatulog, madalas na paggising sa gabi, o pakiramdam na nakatulog nga pero hindi talaga nakapagpahinga. Ang layunin ay paggaling, ngunit kadalasan, kabaligtaran ang nagiging resulta. Kung nakainom ka na ng bawang sa gabi at napansin mong hindi maganda ang tulog mo, may hindi komportableng pakiramdam, o nagigising kang pagod, maglagay ng Laya sa comments para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi ng videong ito, ipapaliwanag ko kung paano eksaktong nakakaistorbo ang bawang sa tulog at kung bakit napakahalaga nito para sa kalusugan ng mga bato. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang videong ito habang nagpapatuloy tayo. Dito nagsisimula maraming tao na magkabit ng mga piraso ng impormasyon. Ang bawang ay hindi agad sinisira ang tulog sa isang gabi sa dramatikong paraan. Ito ay kumikilos ng tahimik. Unti-unti. At dahil banayad ang epekto, maraming tao ang hindi hinuhusgahan ang bawang bilang sanhi ng kanilang problema sa tulog. Sinasisi nila ang edad, stress, o iba pang issue sa kalusugan, samantalang ang totoong sanhi ay bahagi ng kanilang gabi-gabing routine. Ang bawang ay natural na stimulating. Kapag ito ay kinain, lalo na sa hilaw o malakas na anyo, pinapataas nito ang internal na init ng katawan, pinapagana ang digestion, at pinapalakas ang sirkulasyon ng dugo. Ang mga epektong ito ay kapaki-pakinabang sa araw kapag aktibo ang katawan. Ngunit sa gabi, ang katawan ay dapat magpalamig at bumagal bilang paghahanda sa malalim na tulog. Ang bawang ay nagtutulak sa kabaligtaran na direksyon. Isa sa mga pangunahing paraan kung paano nakakaapekto ang bawang sa tulog ay sa pamamagitan ng melatonin, ang hormone na responsable sa pag-regulate ng sleep-wake cycle. Para sa kalidad na tulog, kailangan ng natural na pagtaas ng melatonin sa gabi. Kapag ang katawan ay sobra ang stimulation, ang paglabas ng melatonin ay maaaring maantala o humina, na nagreresulta sa hirap makatulog, magaan na tulog, o maagang paggising. Ang bawang ay maaari ring makairita sa digestive system sa gabi. Sa ilang tao, nagdudulot ito ng acid reflux, hindi komportableng pakiramdam sa tiyan o kabag. Kahit bahagyang iritasyon sa tiyan ay sapat ng makasagabal sa tulog, dahil ang katawan ay nananatiling alerto sa halip na ganap na mag-relax.
Maaaring hindi mo maramdaman ang sakit, ngunit nararamdaman ng iyong nervous system na may mali. Isa pang madalas nakakaligtaang epekto ay madalas na pag-ihi sa gabi. Pinapalakas ng bawang ang sirkulasyon at maaaring bahagyang pasiglahin ang aktibidad ng mga bato. Kapag iniinom sa gabi, maaari itong magdulot ng mas madalas na pagpunta sa banyo na nakakasira sa malalim na sleep cycles. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagkaantala ng tulog ay pumipigil sa mga bato na ganap na mag-repair habang nagpapahinga. Kung nakainom ka na ng bawang sa gabi at napansin mong may pagiging balisa, kakaibang panaginip, madalas paggising, o paggising na pagod kahit natulog ng ilang oras, mag-type ng Raya sa comments ngayon. Mahalagang maunawaan ito. Ang hindi magandang tulog ay hindi lang nagpapagod sa iyo. Direktang naapektuhan nito ang kalusugan ng mga bato. Ang mga bato ay umaasa sa malalim at tuloy-tuloy na tulog para maayos ang maliliit na filtering units, at ma-regulate ang mga hormone na kumokontrol sa fluid balance at blood pressure. Kapag palaging naantala ang tulog, tahimik na tumataas ang stress sa bato. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi ng videong ito, ibubunyag ko ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao sa paggamit ng bawang sa gabi, at kung bakit ang pagkakamaling iyon ay mas nakasasama kaysa sa iniisip ng karamihan. At tandaan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang videong ito habang nagpapatuloy tayo. Ngayon, dumating tayo sa pagkakamali na pinakamalakas ang pinsala, ngunit halos walang nag-uusap tungkol dito. Ang isang gawin na ito lamang ay kayang gawing silent problem ang bawang, lalo na kapag iniinom sa gabi. Simple lang ang pagkakamali, ngunit ang epekto nito sa paglipas ng panahon ay seryoso. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pagkain ng hilaw na bawang sa gabi, lalo na sa walang laman na tiyan. Marami ang naniniwala na ito ang pinakamalakas na paraan ng paggamit ng bawang, kaya pinipilit nilang lunukin ang dinurog na cloves o bawang sa tubig bago matulog, iniisip na mas malakas katumbas equals mas mabilis ang paggaling. Hindi nila alam na sa gabi, sobrang sensitibo ang katawan. Ang hilaw na bawang ay napaka-agresibo. Malakas nitong pinapagana ang digestion, pinapataas ang stomach acid, at ini-activate ang nervous system. Kapag iniinom sa gabi, ang tiyan at bituka ay hindi handa sa ganitong antas ng aktibidad. Sa halip na magpahinga, napipilitang magtrabaho ang digestive system na nagpapadala ng stress signals sa buong katawan. Kadalasan, nagdudulot ito ng acid reflux, pakiramdam ng pagkasunog, kabag, o hindi komportableng init sa dibdib o tiyan. Kahit bahagya lang ang mga pakiramdam na ito, sapat na ito para pigilan ang katawan na makapasok sa malalim na tulog. Nanatiling alerto ang utak, at ang tunay na pahinga ay hindi ganap na nangyayari. Pinapayuhan ng mga eksperto sa natural at functional medicine, kabilang sina Josh Axe, na ang hilaw na bawang sa gabi ay maaaring makairita sa lining ng tiyan at makaistorbo sa pattern ng tulog. Sa paglipas ng panahon, ang tuloy-tuloy na iritasyon na ito ay nagpapataas ng pamamaga sa halip na bawasan ito, nakabaligtaran ng layunin ng karamihan sa pag-inom ng bawang para sa kalusugan. Isa pang problema ay ang dami. Maraming tao ang iniisip na kung isang clove ay mabuti, 2 o 3 ay mas mabuti. Sa gabi, ang mas mataas na dosis ng bawang ay maaaring mag-overstimulate ng sirkulasyon, bahagyang pataasin ang heart rate, at magdulot ng pakiramdam na balisa o hindi komportable ang katawan. Maaari itong magdulot ng pag-ikot sa kama, vivid dreams, o paggising na parang drain. Kung nakainom ka na ng hilaw na bawang sa gabi o sa walang laman na tiyan, maging tapat at mag-type ng Maya sa comments. Hindi bawang ang problema. Ang problema ay oras at paraan ng paggamit. Makapangyarihan ang bawang bilang gamot, at ang gamot ay kailangang gamitin ng may karunungan. Sa susunod na bahagi ng videong ito, ipapakita ko sa iyo ang tamang paraan ng paggamit ng bawang upang masulit mo pa rin ang benepisyo nito sa bato nang hindi nasasakripisyo ang iyong tulog. Manatili ka sa akin, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang videong ito. Ang susunod ay ang solusyon na hinahanap ng karamihan. Ngayon na naiintindihan mo na kung ano ang nagiging mali, panahon na para mag-focus sa kung ano ang talagang epektibo.
Hindi mo kailangang tuluyang alisin ang bawang sa iyong buhay para maprotektahan ang iyong mga bato at tulog. Ang susi ay ang paggamit ng bawang sa paraang sumusuporta sa katawan sa halip na labanan ang natural nitong ritmo. Kung ang layunin mo ay kalusugan ng bato, ang pinakamainam na oras para gumamit ng bawang ay mas maaga sa araw. Ang umaga at maagang hapon ay ideal dahil aktibo ang katawan, malakas ang digestion, at natural na mas mataas ang sirkulasyon. Sa mga oras na ito, ang bawang ay nakikipagtulungan sa iyong sistema, hindi laban dito. Tinutulungan ito na mapabuti ang daloy ng dugo, mabawasan ang pamamaga, at suportahan ang detox nang hindi naaabala ang iyong tulog sa gabi. Isa pang matalinong opsyon ay ang pag-inom o pagkain ng bawang sa maagang gabi, ngunit huwag masyadong huli. Ideal na iniinom ang bawang 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Binibigyan nito ang katawan ng sapat na oras upang maproseso ito bago magsimulang bumagal ang nervous system. Kapag masyadong malapit sa oras ng pagtulog, mas malaki ang posibilidad na makaistorbo sa tulog ang stimulating effects ng bawang. Mahalaga rin ang anyo ng bawang. Sa halip na hilaw na bawang sa gabi, magaan na lutong bawang ang mas banayad na opsyon. Ang bahagyang pagluluto ay nagpapababa ng tindi ng bawang habang nananatili ang karamihan ng mga kapaki-pakinabang na compounds nito. Mas magaan ito sa tiyan at hindi masyadong nakaka-stimulate sa nervous system. Mas ligtas ang bawang na hinalo sa pagkain kaysa lunukin ito ng hilaw. Kung gagamit ka ng garlic water o supplements, mas mainam na kunin ito mas maaga sa araw. Ang pag-inom sa umaga ay nagbibigay daan sa mga bato na makinabang mula sa pinabuting sirkulasyon at antioxidant support habang aktibo ang katawan, habang ang gabi ay nakalaan para sa pahinga at pag-repair. Kung nakakatulong ang impormasyong ito para muling pag-isipan kung paano mo ginagamit ang bawang, maglagay ng laya sa comments ngayon. Tandaan, pinakamabisa ang paggaling ng katawan kapag sinusunod nito ang ritmo. Ang araw ay para sa aktibidad, sirkulasyon, at digestion. Ang gabi ay para sa pagpapabagal, pag-aayos ng tissues, at pagpapanumbalik ng balanse. Kapag ginamit ang bawang na kaayon ng ritmong ito, tunay nitong masusuportahan ang kalusugan ng bato nang hindi nasasakripisyo ang iyong tulog. Kung pinahahalagahan mo ang ganitong uri ng praktikal at tapat na gabay sa kalusugan, siguraduhing mag-subscribe sa gintong sustansya at i-like ang videong ito. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung sino ang dapat ganap na iwasan ang bawang sa gabi at bakit napakahalaga ng babalang ito para sa ilang tao. Mahalaga ang bahaging ito dahil hindi pareho ang epekto ng bawang sa lahat. Habang ang ibang tao ay maaaring makatiis ng bawang sa gabi na may kaunting abala lamang, ang iba ay nakakaranas ng mas malakas na negatibong epekto na tahimik na nagpapalala sa umiiral na problema sa kalusugan. Para sa ilang individual, ang bawang sa gabi ay hindi lang hindi nakakatulong, maaari itong makasama. Kung nahihirapan ka sa insomnia o hindi magandang tulog, masamang ideya ang bawang sa gabi. Sensitibo na ang iyong nervous system, at ang pagdagdag ng stimulating na pagkain bago matulog ay nagpapahirap pa sa katawan na bumagal. Kahit maliit na dami ng bawang ay maaaring maantala ang tulog, bawasan ang lalim ng tulog, at dagdagan ang paggising sa gabi. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pagkapagod at nagpapahina sa kakayahan ng katawan na magpagaling. Dapat din iwasan ang bawang sa gabi ng mga taong madalas magising sa gabi para umihi. Pinapalakas ng bawang ang sirkulasyon at bahagyang pinasisigla ang aktibidad ng bato. Kapag iniinom sa huli ng gabi, maaari nitong pagrimala sa madalas na pag-ihi sa gabi na nagpapahati sa tulog. Ang tulog na pira-piraso ay pumipigil sa tamang pag-aayos ng bato at nagpapataas ng stress sa buong sistema. Kung may acid reflux, ulcers, o sensitibong tiyan, maaaring magdulot ang bawang sa gabi ng iritasyon. Pinapataas ng hilaw o matinding bawang ang stomach acid at maaaring mag-inflame ng lining ng digestive tract. Sa gabi, kapag ang digestion ay dapat bumagal, mas napapansin at mas nakakaistorbo ang iritasyon na ito. Maraming tao ang nagkakamaling iniisip na stress o pagtanda ang sanhi ng abala, hindi nila alam na ang bawang ay may bahagi rito.
Ang mga taong may advanced kidney disease ay dapat maging lalo na maingat. Habang may benepisyo ang bawang, hindi palaging kayang i-handle ng mahihinang bato ang malalakas na stimulant. Ang maling paggamit ay maaaring magdagdag ng stress sa halip na ginhawa. Ang sinumang may seryosong kondisyon sa bato ay dapat maging maingat sa oras, dami, at kung paano tumutugon ang kanilang katawan. Kung kabilang ka sa alinman sa mga grupong ito at iniinom mo ang bawang sa gabi, mag-type ng Maya sa comments para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Makapangyarihan ang mga natural na lunas, ngunit hindi ito one size fits all. Ang pakikinig sa katawan ay kasing halaga ng pagsunod sa payo. Sa susunod na bahagi ng videong ito, pag-uusapan natin kung paano nakakaapekto ang bawang sa blood pressure sa gabi at kung bakit mas mahalaga ito kaysa sa iniisip ng karamihan. Bago tayo magpatuloy, tandaan na mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang videong ito kung mahalaga sa iyo ang proteksyon ng iyong tulog at mga bato. Ang bawang ay kilala sa kakayahan nitong pababain ang blood pressure, at para sa maraming tao, ito ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit ito regular na ginagamit. Ang pagpapababa ng mataas na presyon ng dugo ay isa sa pinakamabisang paraan para maprotektahan ang iyong mga bato. Ngunit, ang hindi alam ng karamihan ay nagbabago ang blood pressure sa gabi ng natural, at maaaring makaistorbo ang bawang sa banayad na balanse na ito kapag iniinom sa maling oras. Sa malusog na pagtulog, ang blood pressure ay dapat bahagyang bumaba. Ito ay tinatawag na nighttime dipping, at nagbibigay daan ito sa puso, mga blood vessels, at bato na magpahinga at mag-recover. Kapag maayos ang lahat, ang banayad na pagbaba na ito ay sumusuporta sa pag-ayos ng bato at pangkalahatang kalusugan ng puso at daluyan ng dugo. Ang problema ay nagsisimula kapag ang blood pressure ay bumababa ng sobra o nagiging hindi stable habang natutulog. Kapag iniinom ang bawang sa gabi, lalo na sa malakas o hilaw na anyo, maaari nitong lalo pang pababain ang blood pressure sa oras na bumabagal na ang katawan. Sa ilang tao, maaaring magdulot ito ng pagkahilo, pakiramdam ng mahina sa ulo, biglaang paggising, o kakaibang hindi komportableng pakiramdam sa dibdib. Maaaring hindi mo maikabit ang mga sintomas na ito sa bawang, ngunit mga palatandaan ito na nahihirapan ang katawan na panatilihin ang balanse. Ang hindi stable na blood pressure sa gabi ay maaari ring makaapekto sa daloy ng dugo sa bato. Ang mga bato ay umaasa sa matatag at kontroladong sirkulasyon para maayos na maisala ang dumi. Kung masyadong bumaba o nagbabago-bago ang blood pressure, habang natutulog, maaaring hindi makakuha ang mga bato ng tuloy-tuloy na supply ng dugo. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagpapataas ng stress sa kidney tissues sa halip na protektahan ang mga ito. Isa pang issue ay ang interaction ng bawang sa mga gamot para sa blood pressure. Maraming tao na gumagamit ng bawang ay may iniinom ding prescribed medications. Kapag idinagdag ang bawang sa gabi, maaaring maging sobra ang epekto nito habang natutulog. Nagdudulot ito ng labis na pagbaba ng blood pressure, hindi magandang kalidad ng tulog, at panghihina sa umaga. Kung iniinom mo ang bawang para sa kontrol ng blood pressure, at nakaramdam ka na ng pagkahilo sa gabi o labis na panghihina sa umaga, mag-type ng Maya sa comments. Hindi ibig sabihin na masama ang bawang. Ibig sabihin lamang mahalaga ang timing. Pinakamabisang suportahan ang blood pressure kapag ang bawang ay iniinom mas maaga sa araw, kapag aktibo ang katawan at kayang mag-adjust ng natural. Sa susunod na bahagi ng videong ito, pag-uusapan natin kung ano ang pwede mong inumin sa gabi imbes na bawang kung ang layunin mo ay protektahan ang bato at magkaroon ng magandang tulog. Habang nagpapatuloy tayo, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang videong ito upang mas maraming tao ang maabot ng mensaheng ito. Kung gusto mong suportahan ang iyong mga bato sa gabi at magkaroon pa rin ng magandang tulog, ang susi ay alamin kung ano ang dapat inumin at ano ang iwasan. Ang gabi ay para sa pahinga at pag-aayos, hindi para sa stimulation. Ang bawang, tulad ng napag-usapan natin, ay stimulating at maaaring makaistorbo sa natural na proseso ng pag-recover ng katawan. Ngunit hindi ibig sabihin na walang magagawa para sa mga bato mo pagkatapos ng araw.
May mas ligtas at mas epektibong paraan upang suportahan ang mga ito habang natutulog ka. Isa sa pinakasimpleng paraan ay maligamgam na tubig. Ang pag-inom ng maliit na baso ng maligamgam na tubig bago matulog ay pinapanatili kang hydrated nang hindi napapabigat ang katawan. Ang hydration ay tumutulong sa mga bato na maayos na maisala ang dumi, at dahil banayad ito, hindi nito naabala ang iyong tulog o nakakastimulate ng nervous system gaya ng bawang. Ang ilang pagkain na mayaman sa magnesium ay maaari ring makatulong. Ang magnesium ay tumutulong mag-relax ng mga kalamnan, pakalmahin ang nervous system, at suportahan ang malalim na tulog. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain tulad ng pumpkin seeds, almonds, o isang magaan na magnesium supplement sa gabi, matutulungan mo ang kidney function nang hindi naabala ang pahinga ng katawan. Ang magagaan na herbal teas ay isa pang mahusay na opsyon. Ang mga tsaa tulad ng chamomile o peppermint ay nakapapakalma, banayad sa tiyan, at nagpo-promote ng relaxation. Sinusuportahan nila ang proseso ng pag-aayos ng katawan sa gabi sa halip na magdulot ng alertness, na kabaligtaran ng epekto ng bawang o caffeinated drinks. Mahalaga rin ang tamang hydration sa mas maagang bahagi ng araw. Ang pag-inom ng sapat na likido sa umaga at hapon ay nakababawas ng pasanin sa iyong mga bato sa gabi. Kapag oras na ng pagtulog, makakapag-focus ang mga bato sa pagsala at pag-aayos ng hindi sobra ang stimulation. Ang pangunahing prinsipyo ay simple, ang gabi ay para sa pag-aayos, pahinga, at banayad na suporta. Ang bawang ay para sa aktibong oras, umaga o maagang gabi, kapag handa na ang katawan sa stimulation, detox, at sirkulasyon. Ang paggamit ng iba, mas calming na paraan sa gabi ay nagbibigay daan sa mga bato na ganap na makapag-recover at manatiling malalim at tuloy-tuloy ang tulog. Kung sang-ayon ka na ang suporta sa gabi ay dapat banayad at restorative, maglagay ng laya sa comments ngayon. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na kabanata, mas tatalakayin natin ang emosyonal na katotohanan kung bakit maraming tao ang tahimik na nasisira ang kanilang mga bato habang may mabubuting intensyon. At tandaan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang videong ito upang hindi mo mapalampas ang impormasyong ito na maaaring magbago ng buhay. Ngayon, maging tapat tayo sa isang sandali, dahil dito lumalalim ang mensahe. Higit pa sa mga katotohanan at tips, ito ay tumatama sa isang bagay na tahimik na pinagdadaanan ng maraming tao. Karamihan sa mga taong umiinom ng bawang sa gabi ay hindi pabaya. Sila ay sumusubok na gawin ang tama. Gusto nilang pagbutihin ang kanilang kalusugan, suportahan ang kanilang mga bato, at kontrolin ang kanilang katawan. Ngunit narito ang masakit na katotohanan, hindi sapat ang mabubuting intensyon lamang. Kung walang tamang kaalaman, kahit ang pinakamalusob na gawi ay maaaring maging sanhi ng problema. Isipin mo ito. Pinagkatiwalaan mo ang bawang. Naniniwala ka na makakatulong ito sa iyong mas maayos na tulog, pagpapabuti ng kidney function, o proteksyon ng puso. Sinunod mo ang payo mula sa kaibigan, pamilya, o internet. Mabuti ang iyong intensyon. Ngunit tahimik na nagpapadala ang iyong katawan ng mga signal, pagiging balisa, madalas paggising, acid reflux, hindi komportableng pakiramdam na may mali. At dahil banayad ang mga palatandaan, maaaring hindi mo ito pinansin, iniisip na normal lang ito. Ang emosyonal na katotohanan ay ganito, milyon-milyong tao ang tahimik na nasisira ang kanilang mga bato at tulog dahil wala silang nakakaalam tungkol sa tamang oras, dami, o paraan ng paggamit. Sinusubukan mong pagalingin ang iyong sarili, ngunit nang hindi mo namamalayan, ang mabubuting gawi mo ay nakakasalungat sa iyo. Ngunit may pag-asa. Binabago ng kamalayan ang lahat. Ang katotohanang pinapanood mo ang videong ito ngayon ay nangangahulugang pinahahalagahan mo ang iyong kalusugan at handang matuto. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa tamang paraan ng paggamit ng bawang, paggalang sa natural na ritmo ng iyong katawan, at pagbibigay pansin sa mga signal na ipinapadala ng katawan, maaari mong baligtarin ang mga taon ng maliit at hindi napapansing pinsala. Maaari kang matulog ng mas maayos, gumising ng sariwa, at suportahan ang iyong mga bato ng epektibo.
Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyo, kung ito ay nagbigay daan para pag-isipan muli ang iyong mga gawi, mag-drop ng sa comments. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. Bumuo tayo ng komunidad ng kamalayan at layunin sa kalusugan. Tandaan, ang mga natural na lunas tulad ng bawang ay makapangyarihan, ngunit tanging kapag ginamit ng may kaalaman at pag-ingat. Nakikinig ang iyong katawan. Nakikinig ang iyong mga bato. Nakikinig ang iyong tulog. At ngayon, sa tamang pag-unawa, maaari mo ng tamang tugon sa tahimik na sinasabi ng iyong katawan. Manatili ka sa akin para sa huling kabanata, dahil sa konklusyon, pagsasama-samahin natin ang lahat, mga babala, solusyon, at simpleng hakbang na maaari mong gawin ngayong gabi upang protektahan ang iyong mga bato, ibalik ang iyong tulog, at gamitin ang bawang ng ligtas. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang videong ito. Karapat-dapat sa atensyon ang iyong kalusugan. Ngayon, narating na natin ang huling bahagi ng videong ito, at panahon na para pagsama-samahin ang lahat. Natutunan mo kung gaano kapangyarihan ang bawang para sa iyong mga bato, kung paano nito pinabababa ang blood pressure, nilalabanan ang pamamaga, at sinusuportahan ang natural detox system ng katawan. Natutunan mo rin kung paano tahimik na nakakaistorbo ang bawang sa iyong tulog kung iniinom sa maling oras, lalo na sa gabi. At ang pinakamahalaga, naiintindihan mo na ngayon na mahalaga ang timing, dami, at paraan ng paggamit kaysa sa iniisip ng karamihan. Narito ang katotohanan na kailangan mong tandaan, ang bawang ay gamot, hindi lang pagkain. Ang gamot ay may patakaran. Gumagana ito kapag iginagalang, at maaari itong makasama kapag maling ginagamit. Ang parehong club ng bawang na nagpoprotekta sa iyong bato sa umaga ay maaaring makasira sa iyong tulog sa gabi. Ang magandang balita, mayroon ka na ngayong kaalaman para gamitin ito ng tama. Ang paggamit sa umaga at maagang gabi ay ligtas. Hilaw na bawang sa huli ng gabi. Hindi ligtas. Lutong bawang sa mas maagang bahagi ng araw. Perpekto. At sa gabi, hayaan ang iyong katawan na magpahinga. Uminom ng maligambam na tubig, mag-relax sa calming teas, at hayaan ang iyong mga bato at nervous system na mag-repair. Kung may natutunan ka ngayong araw, gusto kong gawin mo ang tatlong bagay ngayon. Mag-drop ng waya sa comments kung babaguhin mo ang paraan ng paggamit ng bawang. Sabihin sa amin kung saan ka nanonood, gusto naming marinig ang bawat sulok ng mundo. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang videong ito para mas maraming tao ang makinabang sa impormasyong ito na maaaring magbago ng buhay. Tandaan, ang iyong mga bato ay tahimik na nagtatrabaho bawat segundo para panatilihing buhay at malusog ka. Ang hindi magandang tulog, palagi ang stress, at hindi tamang gawi ay maaaring dahan-dahang pahinain ang mga ito ng walang babala. Ngunit ngayon, armado ka na ng kaalaman upang maprotektahan sila, mapabuti ang iyong tulog, at patuloy na masiyahan sa benepisyo ng bawang ng ligtas. Ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Hindi mo kailangang manghula o magtiis ng tahimik. Gamitin ang bawang ng matalino. Igalang ang natural na ritmo ng iyong katawan. Makinig sa sinasabi ng iyong katawan. At ang pinakamahalaga, ibahagi ang kaalamang ito sa isang taong pinapahalagahan mo dahil karapat-dapat ang lahat na matulog ng maayos at maprotektahan ang kanilang mga bato. Manatiling matalino. Manatiling malusog. At salamat sa panonood ng videong ito hanggang sa huli. Kung ang videong ito ay tumama sa iyo, mag-drop ng sa comments, ibahagi ang iyong saloobin, at huwag kalimutang, ang Gintong Sustansya ay nandito upang gabayan ka patungo sa mas matalino, mas ligtas, at mas malusog na pamumuhay.